The necrological services for the late Secretary Jesse Robredo has come to an end. May the holy inspiration of this hour abide with us. May we exemplify in our lives the virtues which we have praised in Secretary Robredo's life. May we deserve the tributes we have paid this day to the memory of him. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo at bilang pamamaalam at pasasalamat kay Secretary Jesse Robredo, bigyan po natin siya ng isang masigabong palakpakan. Secretary Jesse, maraming salamat po. Maaari na po kayong umupo. We will now start with the public viewing. The usherettes and the marshals will assist. Pero unahin po natin yung ating mga bisita mula sa labas. Please remain seated po muna. Unahin po natin yung ating mga bisita mula sa labas. Then, kasunod na po yung ating mga bisita mula dito sa loob. Bibigay ko lang kay Everyone's going there.
Yeah, I just have tonight though. Mayor Duterte. Would you like to meet them?
Who's the next one? Urban Pure. Bigol lang po dyan. So you're the one that stays for you. Tatlo ka. May tatlo. Sa video or sa main office? Canteen? Restaurant? Anong unit? Lipat ka doon. Marketing kasi yun. Muna pa dito. Ewan. From Public Works and Finance. Thank you. So, ano okay sa pwede? Oo. Tumira ka ba Philadelphia? Saan ka sa pinipito pa rin. Doon pinanganak. Ano ba sa pinipito na? Ha? When did you arrive? Wednesday. Kaya ayaw na po siya pa sa gawa ko pupunta pa kami tayo. Kung araw ko na tayo. Pero kadali naman ang hanap ng place. Kaya nakasakay agad ako.
punta sa email, marami. Good afternoon. There will be services by another group. May we request those who haven't viewed to approach if they wish to view. There will be another group coming in and we're being requested to make room for them. Thank you.
Magandang hapon po sa lahat. Kung pwede pong tayo'y umupo na po. Susunod na po kasi yung programa na sisimulan po ng ating mga urban poor groups. Kung pwede po tayo'y maupo na para makapagsimula na po tayo. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ay mula sa Urban Poor Alliance, samahan na nakikipag-ugnayan kay Secretary Robredo. Naririto po kami para magbigay ng tribute sa isang taong mahal na mahal ng Urban Poor. Bilang simula, siguro maganda na basahin ng isang kinatawan ng Urban Poor Alliance mula sa Caloocan ang isang statement mula sa aming sektor. So, tinatawagan ko si Roselia Tormiento. Magandang hapon po sa ating lahat. Nais ko lang pong ibahagi ang pahayag ng mga maritang tagalunsod tungkol po sa pagpanaw ng ating mahal na Secretary Jessie M. Robredo. Kung ang simbahan ay pipili ng kanyang kauna-unahang modernong santo, ang santong ito ang siyang magpapaalala sa atin kung sino si Jessie. Karamihan sa mga taong makapangyarihan sa ating bansa ay umiyak sa pagpanaw ni Secretary Jessie Robredo. At gayon din ang mga maralitang kababaihan at kalalakihan na nakatira sa mga estero at ilog ng Metro Manila at iba pang grupo ng mga maralitang sa buong bansa. Pinagsilbihan ni Jessie ang lahat ng Pilipino sa abot ng kanyang kakayahan na may pagkiling sa mga maralita. Bilang opisyal ng pamahalaan, ginawa niya ang nararapat gawin ng isang lingkod bayan sa isang demokrasya. Tumulong siya sa kapangkabuhayan at pampulitikang pagunlad ng bansa. Pero siniguro niyang hindi maiiwanan ang mga maralita.
Hindi niya gagawin ang isang uri ng pag-unlad na hindi kasama sa pag-unlad ang mga maralita. Siya ang opisyal na pinakamadaling lapitan. May phone number niya ang maraming tao. May kayaman o naghihikahos. At nakakatawag sa kanya anumang oras sa araw. At kahit gabing-gabi na kasi, sumasagot si Secretary Jessie at handang tumulong kahit sa mga usaping hindi napakalaki. Isa siyang taong patuloy na naghahanap ng katotohanan at batid niya na kailangan din siyang matuto sa mga bumabatikos sa kanya. At alam niya rin na maraming pagkakataong pwedeng hindi sumang-ayon sa kanya ang kanyang mga kaibigan kung sa tingin nila mali siya. Nakakapagdebate sa kanya ang mga tao at pag-alis sa opisina niya ay kaibigan pa rin niya sila. Sabi nga ng isang babae, palagi siyang mainit na nakikipagdebate sa kanya, pero pwede pa rin niyang mangitian at tapikin ang kanyang balikat at alam niya agad na kaibigan pa rin siya ni Secretary Jessie. Nagbigay siya ng pag-asa sa mga tao, lalo na sa panahon ng walang pag-asa. Nagbigay siya ng pag-asa sa mga maralita na sa ibang mga opisyal na nagpasya na silang alisin sa mga maralitang parang doon ilipat sa malayong syudad. Para bagang nag-alis na ang mga opisyal na ito ng basura. Binigyan niya ng pag-asa ang maritang kababaihang makatira sa ilalim ng tulay ng pag-asang isang araw ay makakatira sila sa isang ligtas at abot-kayang lugar na malapit sa pagkakakitaan at sa mga paaralan ng kanilang mga anak. Ang mga tao'y binigyan niya ng pag-asa na ang kabutihan ay siyang magwawagi. Pinag-isa niya ang mga kabutihan ng isang modernong tao at ng mga mabuting inaasahan ng simbahan at ng tradisyon. Ito ang pwedeng asahan mo sa isang taong nag-aral sa Ateneo de Naga, La Salle University, Universidad ng Pilipinas, at ng Kennedy School of Government sa Harvard University sa Estados Unidos. Marami rin siyang alam sa computer at sa sistema nito, at kung paano ang mga ito gamitin para sa kapakanan ng nakararami. Alam niya rin kung paano maawa at mag-unawa. Alam niyang hindi posibleng lutasin ang lahat ng problema, lalo na para sa mga problema ng ilang tao sa ating bansa na walang solusyon at pwedeng walang ialay, kundi ang pag-unawa, pakiramdam at habag. Namatay siya kaagad, sabi ng mga tao. Ganyan ang pagtingin natin sa oras at panahon. Ibang-iba naman ang oras ng Panginoon. Sa mata ng Panginoon, ang 1,000 taon ay parang isang pagbantay sa magdamag. Pinagsusumamo namin sa Panginoon na ipagpatuloy niya ang gawain ni Secretary Jessie para sa lahat ng tao. Pero, lalong-lalo na sa mga maralita. Pagpalain sana ng Panginoon si Secretary Jessie at ang kanyang pamilya. At sana, tayo rin ay pagpalain niya. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat, Rosel, sa iyong pagbabahagi kung ano ang nararamdaman ng sektor. Tinatawagan ko naman ang kinatawan mula sa mga resettlement areas
na matindi ang pakikipag-ugnayan kay Secretary Robredo tungkol sa kanilang kalagayan. Tinatawagan ko si Evangeline Serrano, Pangulo ng Alyansang Mamamayan ng Montalban. Magandang hapon po sa ating lahat at nakikiramay po kami sa pamilya ni Secretary Robredo. So kami po sa resettlement ay nagkaroon ng pagkakataon na makilala si Secretary Robredo nung siya po ay mayor pa. Tatandaan ko 2004, nagbalik-aral po kami sa Naga. At pagkatapos ng pagpunta namin doon, talagang idol ko na siya talaga bilang isang local government. Sa isang pagpupulong, may tanong ko sa kanya, natatandaan ko. Kung Mayor, dito po ba sa inyo sa Naga ay merong ghost employee? Tapos sabi niya, ikaw naman, sabi niya sa akin, pinapasweldo mo na, ayaw mo pang pagtrabahuin. Eh di pagtrabahuin na natin, pinasasweldo na nga natin sila, di ba? So yun yung sinabi niya. So ibig sabihin, wala siyang ghost employee sa Naga. Mula noon, talagang intimate yung pagkilala namin sa kanya, nakita namin kung gaano kaganda yung Naga. Nangarap kami sana ay ganun din yung kinalalagyan namin ngayon sa resettlement. Sa Kasiglahan po ako sa Montalban. At patuloy din po kami na ng impluensya ng mga mayor namin at kinikwento namin yung Naga. Lalo na po yung local housing board na kung paano ito pinatakbo ng Naga sa pamamahala ni Secretary Robredo. So hanggang sa kasalukuyan po ay kaugnayan namin siya sa mga suliranin namin sa resettlement. No, mula nung itong danger area kami at sinabi namin sa kanya na simula na hindi safe yung ilang lugar sa resettlement area, sabi namin sa kanya. At dumating na nga po itong Siabagat at napatunayan po namin iyon. At siya naman po ay nakikinig sa amin. At alam namin sa daming po ng hinaharap niya rin po sa urban poor dito sa Manila, ay naiintindihan mo namin siya at inuunawa kung paunti-unti po yung mga nagiging tugon niya sa amin. Kaya kami po sa resettlement area ay ganoon na lamang po ang pagmamahal namin kay Secretary dahil hindi namin alam kung may papalit pa na katulad niya. Salamat po. Sa pagpanaw ni Secretary Robredo, nandun pa din ang aming pag-asa na ang taong sasalo sa kanya ay katulad niya or mapapantayan ang kabukasan ng kaisipan at puso para sa maralitang Tagalunsod. Natawagan ko si Jeneline David mula sa Alyansa ng mga PO sa Manggahan Floodway, isa siyang Secretary General. Magandang hapon po sa lahat, sa mga kagalang-galang na mga nandito at sa mga kasama kong urban poor. Pasensya na po kayo, kailangan kong gawin yung mensahe para sa kanya kasi parang hindi ko po kakayanin. Pasensya na po. Ang mensahe po namin para kay Secretary Robredo. Alas 6 po ng August 18 ng taong ito nang marinig namin sa balita na nag-crash ang aeroplanong sinasakyan ng mahal nating kalihim. Hindi ko na pigilan yung aking pagluha na para bang siya ay aking isang close friend. Subalit sandaling napawi rin ito sa pag-asang siya ay matatagpuan. Ngunit 2 araw na ang lumipas, marami ang nagdasal
Marami ang nagdasal ang nag-alay para sa kanyang kaligtasan, kabilang ang aming grupo ng maralitang tagalungsod ng Manggahan Pladway at Lupang Arienda sa nag-alay ng misa at dasal sa kanya. Lunes ng gabi, ay natanghayan ko ang kanyang simple, marangal, tapat at mabuting pamamahala sa isang programa sa telebisyon. Umiiyak ako habang sinasariwa ng programa ang kagalang-galang na lider ng bansa sa katauhan ni Secretary Jesse M. Robredo. Hindi napigilan ang aking pagtangis hanggang sa ito ay akin nang nakatalugan at kinaumagahan ng Martes nang gisingin ako ng aking asawa upang sabihin na wala na ang mahal na kalihim. Sa umpisa ay ayaw kong maniwala, kaya't dali-dali akong nagbukas ng radyo at nakinig ng balita. Nang marinig ko na si Secretary ay kinumpirma na nakuha na siya at bangkay na, hindi ko napigilan ang aking pagtangis na parang bang siya ay aking kapamilya o isang matalik na kaibigan o kayayama. Si Secretary Jesse M. Robredo po ay maituturing ng ama ng bayan, ng mga maralitang tagalungsod at ama ng mabuting pamamahala. Sapagkat sa sandali na siya ay aming nakasalamuha, nakita namin sa kanya ang pagmamalasakit, pantay at patas na pagtingin sa mga katulad naming maliit at maralita. Ang pagtalaga sa kanya ng Pangulo bilang kalihim ng DILG na siya ding nag-asikaso sa amin, sa aming mga informal settlers at urban poor, ay tunay na nakapagpagaan sa aming matinik na daan. Sapagkat ang mga isinusulong niyang polisiya ay pihadong higit na mas matimbang sa aming sektor, na siya rin namang tunay na nagagamit naming pananggalang sa aming mga kausap, lalo na sa aming mga lokal na pamahalaan. Katunayan, sinuportahan niya po talaga ang aming mga advokasya, tulad na lang ng rekomendasyon na isinumiti niya kay Pangulong Aquino noong 2011 hinggil sa katayuan ng Manggahan Pladway at Lupang Arienda dahil nalalaman po niya na malaki at libo-libong pamilya ang maapektuhan. Ang mahal na kalihim din po ang nagbigay ng tunay na kahulugan ng konsultasyon. At partipasasyon ng mga maliliit na mamamayan na katulad namin. Lagi niya rin sinasabi sa amin ang kahalagahan ng isang empowered people and community. Noon ay hindi kami basta nakakalapit sa sino man sa ahensya ng DILG. Subalit sa panahon niya, buong puso niyang binuksan ang opisina para sa mga dukha na tulad namin. Minsan ay mahirap, makulit at sarado mang kausap ang iba sa amin, ay buong husay at tapat niyang hinaharap ng walang anumang diskriminasyon. Si Secretary Jesse rin po ay tunay na mapagkumbaba, sapagkat kahit na po mas mataas ang kanyang posisyon kaysa sa kanya, ay may halo pa rin pakiusap ang kanyang mga salita at bababa siya kung kinakailangan para po sa kapakanan ng lahat. Kaya naman, ang mahal na kalihim ay isang larawan ng pag-asa para sa aming mga urban poor, kung saan naging sandalan at sumbungan namin siya sa sandaling may banta at inaapi ang aming sektor ng isang bahagi ng pamahalaan na dapat ay may malaking papel na kumalinga sa amin. Pasensya na po kayo. Tunay na umasa kami sa kanya sapagkat natagpuan namin ang isang mapagkalingang ama ng bayan. Bibihira po ang paghanga ko sa isang tao na nasa gobyerno dahil mas madalas ng aming karanasan sa kanila ay mahirap kausapin, hagilapin at humingi ng appointment, lalo na't alam nilang kami lang ito. Swerte na kausapin ka,
Subalit hindi rin pala makikinig at maniniwala dahil hindi nga naman kami profesional at kami lang nga ito. Subalit sa mahal na kalihim, kami ay importante. Isang tunay at totoong public servant. Hindi namin